Sa video na to mga lods, install natin tong motorcycle navigator E10 from ESS Go. Simulan na natin. Shrink tube o kaya, so as you can see, gumagana. So parang pag gusto kong, wala akong nakitang problema sa bigla siyang yun, ito na yung hinihintay natin from ESS Go. Tingnan natin yung box niya. Ano? Ayan. Model nito ay E10 CarPlay Stereo. 5 volts, 2A. Quality, stable, cost effective, durable, safe and reliable. Yun, no? Yun. Ganda ng boxing experience, ha. Yun. Ito siya. Yun yung likod. Walang slot. Ang slot niya is nandito sa ilalim. May nilagyan na ng SD card. Tapos USB-C. Tapos ito, may shade siya. Hindi siya detachable, ano? Hindi. Ito, detachable pala. Pero i-screw mo muna. And may screw dito. Screw dito. Just para matanggal to. So, kung ayaw mo na may shade, pwede. Ano siyang screen protector. At saka na natin tanggalin, ano? Parang lock-in feature siya. So, pwede ko pala siyang kunin kapag hindi ko ginagamit. Ganda. Gusto ko yan. So, yun lang naman, wala naman siyang ibang lalagyanan. May screw din yung kanyang SD card. So, yun. Dito naman tayo sa loob. Yun. May takip ulit. Tapos, syempre, manual, manual niya. User manual, may English, may German, may mga English, 20 page. Ito, ayun, So, meron siyang parang balas pa to tawag dito. Basta, hindi ko alam. Pero may nakalagay, car charger, input 12 volts, output 5 volts, 3,000 mAh. Siguro regulator din. 3,000 mAh. Walang H, mAh lang. Dito, ayan. Kapag dito natin ko connect. Yun, hindi naman siya nababasa ng kasi meron siyang, bago mo siya mailusot, meron siyang ganito, yung goma. Check na natin kung naididiin pa to. Yun, naglalak siya, tumutunog. Tapos dito, may fuse. Sakto, may fuse. Okay, may fuse, tsaka may, negative ba to? Ground. May ground siya, ayan, GND. Saan yung positive? So, ko ilalagay yung positive. Ito. Ito din, may naman siya, may label. From ground, GND, tapos yung ACC, accessory. So, dito na rin yata yan. So, rekta pala siya sa sa ground. Anyway, check nga natin. Okay. Yung ACC wire is positive na may fuse. Converter pala yung ito. Converter to. Tapos, ayan. Okay. Ganda. So, yun lang naman needed ko eh. Hindi ko na kailangan problemahin yung SD card kasi wala naman tayong camera. Kala ko, yung pala, tube. Yun tube siya na fuse. Galing Ayun yung connector niya. Sorry kung madilim na, napatay ko na yung ilaw eh. Pero tube siya. Ito yung dadaanan to sa battery. Ito madali lang to i-connect. Medyo malipis yung niya. Medyo kailangan yung ingatan. Tingin ko, suggest ko maglagay kayo ng dito. Kasi madali siya mabali Maglagay kayo ng shrink tube o kaya man lang dito, electrical tape. Tapos ito yung problema ko kung paano ko siya didiskartehan dun sa positive. Mukhang kailangan kong gumawa ng DIY. Last. Pagkain ko muna to. Oo nga. Plastic siya. Gawa siya sa plastic. Kapal naman kahit papano. Yan. Tapos, screw. Yung panghigpit. Naka-ball type. Ang tanong, nalalak ba siya? May zip tie siya. Tapos may another extra ball. Para saan to? Para saan to? Mounting bracket. Gets ko na. Pagka ayaw mo ng ganitong type, ito yung gusto mo, yung ilalagay sa mismong salamin, ito yun. Itong type. Mga replacement nito. Anyway, tabi ko yan Ito yung titignan ko. Kasi 'di ba kapag naalis tayo ng motor, ayaw natin manakaw to. Tingnan natin kung ito ay lock feature o hindi.
Parang lock feature naman. Ay, ang ganda. Oh. Lock feature nga siya. Nice! Hindi natatanggal. Okay to. Solid to. Hindi naman siguro kailangan dampener dito, no? Para masira. Ngayon, pag tatanggalin mo siya, nag-aalala ka kasi baka manakaw. Kunin mo lang to. Ganyan mo lang. Tapos slide. Kunwari, nakakabit siya dito. Ayan, nakakabit siya. Ayan. Pag tapos mo na gamitin, ayun. Tapos, likod. Pataas. Ayan. Tapos lagay mo ng stop box para hindi makuha. So, ang nanakawin na lang na magnanakaw, yung top box mismo. Para makuha dito. Kahit saan wala taka kasi, no? May install ko, no? Install natin. Strip down ko na si YTX. And ito lang itong side na to kasi ito lang yung needed natin na kalikutin dito sa side na to. Kasi hindi naman natin siya i-directa dito sa battery. Dahil ito, may connection naman na tong relay dito na nakatago. Sa mga nakaraang video, nandito yung positive natin tsaka yung negative. So pinaghiwalay naman natin. Tapos meron dito tayo magdodraw sa isang 87. Ulitin ko, itong setup natin naka-direct to battery na yan. Meron yung relay, meron yung fuse, tapos meron pa yung ground. Ngayon, kung gusto nyo malaman kung paano yung pagkagawa ko sa setup na to para yung electric flow nyo, check nyo na lang yung video na lalabas dyan. Kailangan nyo to bago nyo gamitin yung setup ko. Kasi ito, gumagana lang to through ignition. So, hindi siya 24/7 na nakakonect sa battery. Hindi malulobat yung battery. Kaya maganda tong setup na to. So, as you can see, ang dulo niya, ganito, negative ground. Kasi ito yung isa. Itong puti, hindi to kasama. Binili ko lang to. Ito yung dulo niya. Positive, negative. Ito yung kukonect dapat sa battery o sa power source. Ito yung kukonect sa negative side. Kaso ang problema, paano mo siya i-kukonect siya doon? Pwede naman kayo mag-wiring yung parang babalutan mo to, tapos ganito. Ngayon, para hindi na ako mahirapan, ito na ginawa ko. Lagay ko na lang dyan. Magkano lang naman to? 50 pesos yata. 50 pesos. Tapos, lagyan ko na lang to ng tape na black. Sa ngayon, kailangan ko magmadali kasi punta tayo ng Cavite. Sakto, matetest natin tong E10 kung waterproof ba talaga. May bagyo ngayon eh. Dito ko siya balak ilagay. Magpapalitan ko na kasi hindi ko na kailangan ng cellphone. Hindi ko na ilalabas yung cellphone ko. Yun. Ito may problema natin. Gagawin na lang natin, paandarin yung kable. Problema ko lang ito pag nabasa. So, kailangan protektan. May protector siya eh, kita nyo to. Ano. So, kailangan kahit paano, paminsan-minsan na itatago ko ito. Itatago ko itong part na to. Pwede na yan. Kailangan ayusin. Dahil di ako sigurado, para mas madali. So, mapanoorin ko yung sarili kong video. Ito mga boss. May ads pa. May blue wire eh. May ano eh. So, lumalaga doon yung switch. May power. Pag ganyan yan. Ayun, nakita nyo, 12 volts. Ayos. Kanina ko pa pala hinahawakan yung salarin. English. Check natin. Naka-iOS ako mga lods. CarPlay. Check natin. CarPlay. Continue. Ito ko kunwari, punta tayo ng Cavite. Silang kasi tayo pumupunta. Start in CarPlay. Ayan. Continue for 1.5 kilometers. Okay, isa pa natin problema kasi nag-headset talaga ako. Nag-earphones ako. So, paano pag gusto kong, ayoko muna makita siya. Brightness, pwedeng babaan, ayos. Paano pag ayaw ko muna makita siya yung parang screensaver, ganyan. 5 minutes. Yan, meron naman pala eh. Time setting. Date format. Ganda ng pindot Paganda ng pagkapindot Yan naka-off yan Tapos, automatic bright adjustments. Tire pressure, mga ganyan. Reset factory. Language. Yun. Ganda. Ngayon, testing natin kung pwede route options. Avoid toll. Naka-avoid toll naman tayo. Okay. Kailangan lang natin i-test yung earphones. Try muna natin to, Tingnan natin kung gagana. Aba, umunik.
Tapos, Spotify. Glock 9 tayo, kay Glock 9 tayo. Yun, no? Gumagana. Tapos, pag pinindot ko dito, ayan. Nagsisynchronize siya. Concept naman kahit paano. Tapos lahat ng detalye, tsaka yung time, nagsynchronize na din ng maayos. Ayan, 11:01. Ayan, nagsisynchronize naman siya ng maayos. Ito yung mga music ko na pinapakinggan eh. ChatGPT pa. Mga apps ko ba yan? Ayun no, sakto. Galing! Actually, papunta akong Cavite ngayon. Testing natin ngayon sa ulan. Tingnan nyo kung gaano kadilim. Madilim ang panahon. So after a few months, balitaan ko kayo kung okay pa si E10 ng ES Go. Ayun, naitago ko na siya, no? Lagyan na natin ng cover. Pag binuksan mo siya, pak! Usa na yan, darating. Usa na yan siyang mag-open. Ayun, start na siya. Anyway, hindi pa naman natin gagamitin. 5 volts lang naman yan. Ayan, napaka-responsive. So, maliwanag, pero okay na sa akin. Malinis ang pagkakagawa natin mga rods. Ayun, sakto. Testing natin yung ating navigator. Maaraw ngayon pero mamaya may ulan. Pero tignan nyo, napakadilim oh. Testing natin kung matibay ito sa ulan. Yung talagang waterproof. Yun. So, nasa Cavite na tayo ngayon from Bulacan. Siguro mga 100 kilometers. Actually, kahapon pa. Ayan, nakita nyo naman, gumagana pa rin hanggang ngayon. First day na paggamit, solid. Wala akong nakitang problema. Bukod sa bigla siyang nag-disconnect after 2 hours ng pagdadrive. Kasi, ang nangyari, akala ko ito yung may problema. Akala ko navigator yung may problema. Yung pala, ito, uminit ng sobra. Uminit to dahil sa nagkakasabay lahat. May wifi. Naka-wifi kasi ito eh, bawal mapatayin yung wifi, bawal ka kumonek sa wifi. So, kailangan mong mag-data. Tapos, syempre, nagbi-music ako. Umiinit talaga siya. So, ang pinaka-solusyon, kung gusto mo mag-navigate to, i-off mo, da-download mo yung maps sa Google Maps. Da-download mo yung Google Maps, tapos, tsaka mo siya i-off yung data kasi sumusunod naman siya, tsaka nakikita mo naman dito. Yun lang naman yung na-encounter ko. The rest, ang ganda ng biyahe ko kasi meron ako navigation, hindi na ako naliligaw. Yun, kailangan mo lang talaga i-off yung data niya. Nag-update naman siya kusa. Sa akin, nag-update naman kusa kapag naliligaw ka kahit walang data. Siguro kasama na siya ng feature ng cellphone, pero yun nga, pag may data, medyo umiinit talaga siya. Sobrang init niya kahit nakapatay yung screen. Anyway, ayun, E10, solid. Sana tumagal, balitaan ko na lang kayo after a few months. Sa ulan, walang problema. Kahit gaano kalakas, walang problema.